Posibleng mag-offer ang TNT tropang 5G sa Blackwater Bossing para makuha si Cedric Barefield kapalit nina Roger Pogoy at Gio Halalon. Posible naman ito, pero depende sa desisyon ng mga team management at ng PBA. Ayon sa mga eksperto, ang trade na ito ay maaaring makatulong sa TNT tropang 5G upang mapalakas ang kanilang shooting at scoring capability, lalo na sa labas ng 3-point line. Si Cedric Barefield ay isang mahusay na shooter at maaaring makatulong sa TNT upang magkaroon ng mas maraming options sa opensa. Kung sakaling magkaroon nga ng offer ang TNT tropang 5G sa Blackwater Bossing para makuha si Cedric Barefield kapalit nina Roger Pogoy at Gio Halalon, ang posibleng epekto nito sa bawat koponan ay para sa TNT tropang 5G. Posibleng magkaroon ng mas maraming options sa opensa sa pagdating ni Cedric Barefield, na isang mahusay na shooter. Mawawalan ang TNT tropang 5G ng mga starting lineup na sina Roger Pogoy at Gio Halalon, na mga mahalagang player sa koponan. Kailangan nilang ayusin ang kanilang lineup at sistema upang makapag-adjust sa mga bagong player. Para naman sa Blackwater Bossing, mawawala sa kanila si Cedric Barefield, na isang mahalagang player sa kanilang koponan. Makakakuha naman nila sina Roger Pogoy at Gio Halalon, na mga magagaling na player na maaaring makatulong sa kanilang koponan. At kailangan nilang ayusin ang kanilang lineup at sistema upang makapag-adjust sa mga bagong player. Ang epekto para sa liga ng trade na ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mga standings ng liga. Ang mga koponan na naglalaban sa TNT at Blackwater ay maaaring makaranas ng pagbabago sa kanilang mga strategy at lineup. Kung sakaling matuloy ang trade, ang mga posibleng adjustment na gagawin ng parehong koponan sa mga bago nilang player ay para sa TNT tropang 5G, maaaring ilagay si Cedric Barefield sa starting lineup bilang isang shooting guard, at gagamitin ang kanyang kakayahan sa shooting upang magbigay ng karagdagang scoring options. Ang TNT ay maaaring ayusin ang kanilang lineup upang makapag-adjust sa mga bagong player, at gagamitin ang mga kakayahan ni Cedric Barefield upang magbigay ng karagdagang scoring options. Para sa Blackwater Bossing naman, si Roger Pogoy ay maaring ilagay sa starting lineup bilang isang shooting guard, at gagamitin ang kanyang kakayahan sa pagdepensa at scoring upang magbigay ng karagdagang options sa lineup nila. Maaaring ilagay naman ng Blackwater Bossing si Gio Halalon sa bench bilang isang point guard, at gagamitin ang kanyang kakayahan sa pagpassing at scoring upang magbigay ng karagdagang options sa opensa. Ang Blackwater ay maaaring ayusin ang kanilang lineup upang makapag-adjust sa mga bagong player, at gagamitin ang mga kakayahan nina Roger Pogoy at Gio Halalon upang magbigay ng karagdagang options sa opensa at depensa. Ang mga ito ay mga posibleng adjustment ko lamang, at ang tunay na adjustment ay depende sa mga desisyon ng mga coach at team management ng parehong koponan. Sa tingin ko, ang TNT tropang 5G ang panalo sa trade na ito. Dahil si Cedric Barefield ay isang mahusay na shooter at scorer, at ang TNT ay makakakuha ng karagdagang scoring options sa kanilang lineup. Si Cedric Barefield ay isang player na maaaring magbigay ng instant impact sa koponan, at ang TNT ay makakakuha ng isang mahalagang player na maaaring makatulong sa kanila upang makamit ang kanilang mga layunin. Sa kabilang banda, ang Blackwater Bossing ay makakakuha nina Roger Pogoy at Gio Halalon, na mga magagaling na player, pero hindi naman sila mga dominant na player tulad ni Cedric Barefield. Kaya, sa tingin ko, ang TNT tropang 5G ang may advantage sa trade na ito, pero kailangan pa rin nilang patunayan ang kanilang sarili sa court. Ang trade offer na ito ay isang interesante at nakaka-excite na development sa PBA. Kung matutuloy ang trade, ito ay magiging isang malaking pagbabago sa lineup ng TNT tropang 5G at Blackwater Bossing.
Ang TNT ay makakakuha ng isang mahusay na shooter at scorer na si Cedric Barefield, habang ang Blackwater ay makakakuha ng dalawang magagaling na player na si Roger Pogoy at Gio Halalon. Ang trade na ito ay nagpapakita rin ng pagiging agresibo ng TNT sa pagkuha ng mga player na makakatulong sa kanila upang makamit ang kanilang mga layunin. Ang Blackwater naman ay nagpapakita ng pagiging handa na mag-trade ng mga player upang makakuha ng mga bagong talento. Sa kabuuan, ang trade offer na ito ay isang positibong development sa PBA, at nakaka-excite na makita kung paano ito magiging epekto sa mga koponan at sa liga. Ang mga reaksyon ng mga fans ng bawat koponan ay maaaring magkakaiba. Ang mga fans ng TNT ay maaaring magiging excited at happy sa pagdating ni Cedric Barefield, na isang mahusay na shooter at scorer. Gayunpaman, maaaring may ilang mga fans na hindi magiging happy sa pag-alis ni na Roger Pogoy at Gio Halalon, na mga mahalagang player sa koponan. Ang mga fans ng TNT ay maaaring mag-expect ng mas maraming scoring options at mas malakas na lineup sa pagdating ni Cedric Barefield. Ang mga fans naman ng Blackwater ay maaaring magiging happy sa pagdating ni na Roger Pogoy at Gio Halalon, na mga magagaling na player na maaaring makatulong sa koponan. Gayunpaman, maaaring may ilang mga fans na hindi magiging happy sa pag-alis ni Cedric Barefield, na isang mahalagang player sa koponan. Ang mga fans ng Blackwater ay maaaring mag-expect ng mas malakas na lineup at mas maraming scoring options sa pagdating ni na Roger Pogoy at Gio Halalon. Sa kabuuan, ang mga reaksyon ng mga fans ay depende sa kanilang mga personal na opinyon at pagmamahal sa koponan. Aabangan natin ang mga susunod na update tungkol sa trade na ito kung ano ang mangyayari. Kung may opinyon kayo tungkol sa topic na ito, komento nyo lang sa ibaba ng ating video para mapag-usapan natin yan, at kung umabot ka naman dito paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin dito. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.